Ikapitong kabanata. Anak, sundin mo ang mga sinasabi ko sa iyo. Itanim mo ito sa iyong isipan at sundin ang mga iniuutos ko, upang humaba ang buhay mo. Ingatan mong mabuti ang mga itinuturo ko katulad ng pag-iingat mo sa mga mata mo. Itanim mo sa iyong isipan upang hindi mo makalimutan. Ituring mo na parang kapatid na babae ang karunungan, at ang pangunawa na parang isang malapit na kaibigan, sapagkat ilalayo ka nito sa masamang babaeng nakakaakit ang pananalita. Ang masamang babae. Minsan dumungaw ako sa bintana ng aming bahay. Nakakita ako ng mga kabataang lalaki na wala pang muwang sa buhay. Isa sa kanila ay talagang mangmang. Lumalakad siya patungo sa kanto kung saan naroroon ang bahay ng isang masamang babae. Takip silim na noon at malapit ng dumilim. Sinalubong siya ng isang babae na ang suot ay katulad ng suot ng isang babaeng bayaran. Nakapagplano na siya ng gagawin sa lalaking iyon. Maingay siya at hindi mahiyain. Hindi siya nananatili sa bahay. Madalas siyang makita sa mga lansangan, mga kanto at mga plaza. Paglapit ng lalaki ay agad niya itong hinalikan at hindi nahiyang sinabi, "Tinupad ko na ang pangako kong maghandog at may mga sobrang karne doon sa bahay na mula sa aking inihandog. Kaya hinanap kita at mabuti naman nakita kita. Sinapinan ko na ang aking higaan ng makulay na telang galing pa sa Ehipto. Nilagyan ko iyon ng pabangong mira, aloe at cinnamon. Kaya halika na, doon tayo magpakaligaya hanggang umaga. Dahil wala rito ang asawa ko, naglakbay siya sa malayo. Marami siyang dalang pera at 2 linggo pa bago siya bumalik. Kaya naakit niya ang lalaki sa pamamagitan ng kanyang matatamis at nakakaakit na pananalita. Sumunod agad ang lalaki na parang bakang hinihila papunta sa katayan o tulad ng isang usa na patungo sa bitag. At dooy papanain siya na tatagos sa kanyang puso. Para din siyang isang ibon na nagmamadali papunta sa bitag ng kamatayan, ngunit hindi niya ito nalalaman. Kaya mga anak, pakinggan ninyong mabuti ang aking mga sinasabi. Huwag kayong paaakit sa ganyang uri ng babae, at huwag ninyong hayaan na kayo'y kanyang iligaw. Marami na ang mga lalaking napahamak dahil sa kanya. Kapag pumunta kayo sa bahay niya, para na rin kayong pumunta sa daigdig ng mga patay.